para bang ayaw niya na mag-love team sila ni Hit. Caprice, bakit? Para sa akin malalaman mo na ang isang nag-i-interview ay magaling kapag ka napapalabas niya kung ano yung gusto niyang makuha dun sa ini-interview niya. But I guess ako naniniwala ko Boy Abunda is one of the best interviewers na meron tayo when it comes to, sa Philippine showbiz. Pag na-interview ka ni Boy Abunda, ano ka na, nandun ka na. Kasi parang, hello, sino si Boy Abunda para kausapin ka, 'di ba? At para makausap mo siya for an interview, mga ganyan. Or ma-interview ka niya. Magaling na magaling si Boy Abunda, pero hindi ko alam kung bakit sa interview na to, para bang hirap na hirap si Tito Boy makuha ang sagot na gusto niya kay Caprice. Si Caprice ang big winner nung nakaraang PBB. Kung napanood nyo tong buong interview, okay naman. The whole interview went well. Just for one for one part of it, kung saan tinatanong ni Tito Boy kung ano yung nararamdaman niya towards Heath. Si Heath yung siniship kay Caprice, 'di ba? Kasi parang talagang ang mga tao ganap na parang bagay na bagay talaga si Caprice at saka si Heath. Agree naman ako, bagay naman talaga sila kasi ang gwapo ni Heath, guys. Come on. I mean, gwapo talaga siya. Kung totropahin, jojowain, pero sa part ni Caprice, she was very honest dun sa part na mas gusto niya na na parang teka lang po, mas gusto ko po na mag-focus sa sarili kong career, na para bang ayaw niya na mag-love team sila ni Heath. Caprice, bakit? Give me an explanation. Bigyan mo kami ng Charing lang. Wala naman tayong magagawa, di ba? Kung yun ang gusto niya. Well, depende pa rin pala sa management kung anong sasabihin ng management. Pero, nasad lang ako na parang, girl, ayaw mo ba sa kanya? Ayaw mo sa kanya? Amin na lang siya. Amin na lang siya. Diba? Parang, may paganyan pa siya, Tapos nung tinanong siya, sa tingin mo ba nagkagustuhan ba kayo or nagkagusto ba siya sa'yo? Ang sabi niya, parang wala naman po. Parang ganun. Parang, for show lang ba to lahat? Pinapaasa nyo kami. Diba? Tsaka parang, ayaw niya talaga. Tapos pag tinatanong, nagagwapuhan ka ba sa kanya? Gaya, sino pinakagwapo sa bahay ni Kuya? Si Kuya talaga yung gwapo. Alam naman natin yun, Caprice. Pero ano ka ba naman? Di mo man lang kami pakiligin, kaming mga fans mo. Diba? May itsura naman po si Heath. Pero nung tinanong siya sinong pinakagwapo, Andres Mulak. Caprice naman. Konting long. Nakakasad lang. Nakakasad lang no? Akala mo naman talaga super fan. But hindi naman ako like super fan. Pero I mean, matutuwa ako to see them both in a project na parang meron na ata. Pero dahil parang ayaw ni Caprice, parang gusto niya mag-solo. Ayaw siguro niya muna ayaw niya nang may ka-love team. Ayaw mo talaga, girl, kung ganito naman yung ka-love team mo. Diba? Tapos nung sinabi na meron siyang dinedescribe na gusto niya, akala ng tao si Heath yun, pero sabi niya yung father daw niya yun. Naman pakilingin mo naman kami ng konti, girl. Pero maganda talaga siya. Bagay sila Pero baka gusto talaga niya mag-solo. Again, wala tayong magagawa. Question lang, yung mga ganun ba? Like, si Caprice, for example, if she wants to build a career na mag-isa lang siya, like, yung wala siyang love team, ganyan. Kasi mukhang ayaw niya naman, di ba? Is it something na it's for her ba to decide? Or is it the management? Salamat sa pagsagot Sa bagay, ako din I can't answer because my career was, wala Yung pinipirmahan ko lang ngayon, yung mga leave lang ng mga tao, yun lang. Wala akong contract na pinipirmahan, yung mga policy lang yung pinipirmahan ko, walang mga ganyang klaseng contract. So, hindi ko din alam. Thank you, Pero yung mga ganun ba, siya ba yung magde-decide? Kung kunwari sabihin niya na, gusto ko po i-build yung career ko, tas yung ako lang po, solo ko po, is it something na, siya ang magde-decide or the management? Whatever happens, kaya sera-sera, pero, ayun lang, we wish you luck, kung ano man yung mga future projects mo, Caprice, kung magkakaroon ka man ng gusto mo, may collab team ka or wala, ganyan. Okay lang naman yun, you go girl. Feeling ko she has a very big potential talaga. At ang ganda niya. Screen pa lang to I mean, photos and some videos pa lang to. What more?
sa personal. So, yeah. And for Heath, hindi ko alam kung sino ba yung magiging ka-love team niya, kung ipa-partner din ba siya, ganyan. We look forward to the next kabanata, no, for them. And for Tito Boy Abunda, Tito Boy, parang nahirapan ka. Nahirapan kang kunin yung sagot na gusto mo. May may asa na ba yun? Parang ginawa na ngang meme si Tito Boy eh. Asa na yun? Di ko na mahanap. Dapat pala sinave ko yung photo niya na yun. Sana. Wait lang. Walang pag-asa daw si Heath. Hindi ko lang tinuloy kasi sabi niya ayaw naman niya. So, okay lang. Nakakaloka. Nakikifans kahit hindi naman talaga sumabaybay. Pero they look good together kasi, di ba? And yeah, to Tito Boy, siguro kailangan mag-practice pa tayo kung paano mangpiga ng nang i-interviewin. Wala talaga eh. Oh, yan, mangpiga ng Gen Z, mangpiga ng i-interviewin. Kasi nahirapan talaga si Tito Boy. Pero may nakita kong parang meme dito nakaganon si Tito Boy na parang ano ba yan? Hindi ko makuha yung gusto kong sagot. Magaling tawag dito, magaling sumagot ni Caprice, hindi talaga. Pero sabi niya kung sino pinakagwapo, Andres Mulak daw. Ang ni Andres? Patingin nga ako. Andres Mulak, anak ni Aga, tsaka ni Charlene. Yoko na nga. Inis. Sabi, ang daming issue pa naman yan. Pero, hindi na natin masyadong itatakal yan. But, a love team is a love team. So, tingnan na lang natin kung may magsashine na love team from this PBB batch, no? Kung meron. Kung meron, edi, let's see. Check nga tayo. Ano ba latest kay Heath? O, diba? Ilang taon na ba tong batang to? Yung aminado naman tayo na talagang bata siya. May talent ba siya? Nakanta ata siya. Nag-search no? Hindi pa ba nafa-fast talk to? Hindi pa ata. Wala pa. Hindi pa siya nafa-fast talk ni Tito Boy. Wala. Friends lang sila. Friends lang sila. Guys, friends lang sila. Wala daw, wala. Kaya si Nadine Lustre na pa second look nung nakita siya tama na nga to. Tama na nga to. Oh, tingnan mo naman yung batang yan. Ganda. Yung level ng pagkahinhin niya reminds me of Catherine Bernardo. Ano pang ginagawa mo dito, ha? Sinasabi ko na nga ba eh. Solid yes friend ka talaga. Dahil nandito ka na rin lang, sige na, mag-like at mag-comment ka na. Mag-subscribe ka na rin at i-click ang notification bell. Para mapasali ka sa mga kalokohan namin. Bawal na bawal mag-no dito, ha? Kasi yes to yes!